masasabi ko, no? Kasi yung word na pagsuko, no? Nagkaroon ng konting sa nahuli at sa nasuko. Kaklaruhin ko lang, no, na nakita niyo yung litrato. Ilang araw pinagpaguran ng kapulisyahan. At to commend General Torre and his group and General Marbil, nasa kote na huli na I mean, for me, it makes no difference kung sumuko ka man. No? Kasi yun na yun practically, napaligiran ka na Siguro kung nasa ibang lugar ka, kung nasa Mindanao ka, kung nasa Visayas ka, nasa Luzon ka, yun, pwede ba sabihin mong sumuko? Pero kung nasa isang lugar ka na napapaligiran ka na ng pulis, at doon ka rin nakuha, halos yun na yun And I explained it nandito sa Philippine Star, no? Nakalagay po rito yun, no? Malinaw, no? So, yun po ang sa akin. To give you a detail of what actually happened, probably I could give it to General Marbil, okay, General Torre. Gusto po nila i-detalye yung nangyari nung araw na yun. Nick, siguro you can give the details. As the Secretary have said, yung pagsuko, formality na lang yun because at the end of the day, whether he likes it or not, the end result will ultimately be the same. So maybe he just chose the path na feeling niya ay mas magaan para sa kanya. And on our part naman, mas gusto naman natin na wala nang masaktan pang additional. So our 1 p.m. assault deadline ay in-extend ko ng konti. In-extend namin ni General Marbil ng konti para pagbigyan ang mga request nila na sila ay lalabas na lang ng kusa. Kaya nakita naman namin na lalabas nga naman, mga kondisyon nila ay tinignan naman namin na doable. So pinagbigyan na lang para to save blood, tears, and sweat. Further blood, tears, and sweat dahil napakarami na for the past 2 weeks na talagang ang hirap na ating mga kapulisan. So, ang ending na lang namin is, sige, gusto nyo sumakay sa aeroplano, pasasakay namin kayo sa isang government plane papuntang Manila. So, that's what happened. Because kung hindi nila ginawa yun, ganun din. Sasakay din sila, baka not in that manner na sasakay sa plane. But they really have no options whatsoever. Nung time na ibinigay na ng gobyerno, binigyan na kami ng go signal ni General Marbil at ni SILG na tapusin na ang standoff because I see it as a standoff. Kasi alam na namin kung nasan siya Alam na rin na nandiyan kami. So naglulukuhan na rin tayo dyan sa mga searchers na yan. Pinagbibigyan namin until nang makita nyo sa Senate hearing, mapresenta sa publiko para hindi na magbago ang narrative if ever na may mangyari. So na-realize nila siguro na since the public already knows what is the real narrative inside, na ang mga pulis para makapasok dun sa kanyang hideout ay kinakapkapan pa. And with the Senate investigating panel mismo ang nagsabi na this is what we should do. Yun ang ginawa namin. So na-realize sila, big blunder. Talagang, kuha ko lang don't take it against me. But it's really, for my part, talagang inihulog na siya ng ating on my part, talagang mahal kami ng Panginoon. Kami mga pulis ay mahal ng Diyos. Hindi na nagkaroon ng ganung kaguluhan pa na mag-endanger pa sa maraming mga tao. Na-resolve ito on our favor. Yun lang. So, bottom line, he has no other options but that there's no other outcome but he will fall into the government hands. Pinagbigyan na lang namin na ito, wala nang additional na blood, tears, and sweat. Thank you. That's how it works, no? Alam mo, ganito po yung nangyari na yan Ang nangyari po, maraming times sa kami, it's a deception game kasi 80% when we started yung yung intelligence na paano papasukin, paano gagawin, that's on August 24. Alam na namin nandun. Meron kami, ang laki ng possibility is about 80 to 90% because yung intelligence po andito, we were monitoring
Then when we entered on August 24, of course, nandito yan. Yung unang lugar na dapat puntahan, wala. So, ang rami. So, tuloy-tuloy pa rin, but we can see na niloloko kami. Ang nangyayari doon sa loob, hindi kami pinapayagan. Hindi kami pwede pumasok sa mga ibang lugar. Then we have to, kung malapit na kami doon sa lugar, tatawag na naman yung attorney niya na sasabihin, sige, mag-surrender, may surrender filler. Up to the time talaga, paulit-ulit yan. And, they file a case, then of course, nahanahabol kasi namin yan. Dapat, why August 24? Because we know, on September 1, that's a 1 week, that's a KOJC celebration. And yun ang pinakamagiging problema namin. Once pumasok ang tao dyan, and we are 80% sure na nandun yung tao, baka hindi natin makita, maitakas sa ulan. Talagang tatakas talaga nila. That's the problem na nagkaka-problema kami. Itatakas talaga lang. Kaya, you know what happened in September 1? I will not go into details. Alam niyo ba bakit? May pumasok doon, may kanon. And sabi ko kay Nick, i-monitor mo yan. Baka malusotan tayo dyan. So, paulit-ulit yun. Then, up to the time na we got a breakthrough, na hindi na namin that was Friday, na we are so sure na nandito sa lugar na yon. Alam na namin eh. Sabi ni Nick Seca, we will put a pressure and then give them 24 hours. And tama si Nick, we will assault ang That's the last term na pinaalam ni General Torres sa akin, sir, permission to assault yung building na. Sabi ko, sige, let us make sure kasi marami buhay ang mamamatay dito. And sabi nga during the Senate hearing, sabi po ng one of the senators na paano yung mga bata ni Pastor Tibulo may mga barel. And since sinabi mo yan, alam na namin, dinagdagan mo na nandun talaga. And lalo kami na-convince na nandun talaga siya. Kasi hindi ka makakalabas doon eh. How we lock the door, yung place na yun, hindi ka makakalabas. Sarami namin security. We put 2 directorates there to make sure na talagang gwardyado. As General Alinsangan, na ang trabaho mo lang is really to make sure na yung KOJC nakalock in. Walang papasok, walang lalabas na hindi namin alam. Then, of course, nandun po yung sa intelligence namin to really gather the people, talk to these people kung sino magsusurrender. Kaya nga yung last week, Sunday, may 2 nagsurrender pa eh. Kaya nga sabi ko kay General Torre, tignan mo pa kami mga kaso pa tayo ma-file against these people. Kasi may mga tao pa doon eh. Remember, General Torre mentioned about 3 or 4 days before this act on about surrender that they saw many kids. Marami pa nakikita eh. So since marami kami nakikita, may mga butas kami na hindi pa namin nakikita. May mga lugar na hindi pa namin nakikita. Of course, if you'll see, we use mga different equipments. We use yung ground penetrating radar. We use a sonar. Up to now, of course, we know meron pa mga hiding place. Kaya since nakikita niya na at napipin down siya, pin down talaga yun eh. It has nothing to, wala na siya pupuntahan. Sa sobrang rami ng natin. And we're get so seryoso talaga si Nick Torre to assault. Sabi ko, Nick, ito lang to make sure kung mayroong mamamatay, tignan natin basta walang bata. Mahirap kasi pagkabata may tinamaan eh. Iba na istorya na to. Kahit na maganda yung operations mo, pag kami namatay ni Inocente, it will go the line. And the guidance for President is to make sure that we follow yung human rights. Yun yung kailangan namin. So sabi ko, we have to inform yung na talagang itong guidance ng Presidente natin, human rights. Preserve human life ang natin. So yun na po. Ito po yung katotohanan. It's a game of deception. It took us about 16 days but at the end of the day, with of course yung guidance sa SLG, you have to inform SALG. Anong sabi lang namin sa SALG, talaga it's a really good, it's a really pressure sa atin na talagang, make or break it. But we're so sure. Sabi ko nga, before we enter that, we are 80% nandun talaga siya. 80% from the time that we monitor ng June, from the time we started there, yung June 10, alam na namin doon. And there's no movement, pinag-aaralan po ng intelligence natin. What makes us harder is yung buhay lang talaga ng tao. What will happen pag kami tinamaan? So, eto na po. And we're so happy talagang ang galing po ng Philippine National. Of course, the President's well informed.
kung ano po yung nangyayari and ang kaisan talaga niya to make sure talaga na ma-implement to. Walang above the law. Yun lang po yung gusto natin. So, yun na po. Maraming salamat.